And maganda rin naman yung status nyo sa kaperahan. Actually guys, mas lalo pang gumaganda yung status nyo. Nakakapag-ipon kayo mga kapiksi. So kapag may ipon, syempre, ibig sabihin, maraming pera yung dumadating sa inyo, diba? Kasi hindi naman kayo makakapag-ipon kung hindi marami yung pera nyo. Yung iba saktuhan lang yung sahod nila sa mga panggastos, diba? Pero kayo, may chance na makapag-ipon kayo. So nakakapag-ipon kayo kasi maganda yung daloy ng pera sa inyo mga kapiksi. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong November na pala. November to December guys, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Yung ating New Moon guys ngayong November ay sa November 19 nag-start and until December 19. So ang reading na to ay para sa period na yan guys. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung moon message para sa inyo. Look at the bigger picture guys. Okay? So ibig sabihin nito, lawakan natin yung pangunawa natin sa mga nangyayari sa buhay natin, whether positive yan or whether negative. Let's look at the bigger picture. Let's look at the brighter side of things. Mga kapiksi, wag tayo basta-basta nagrereklamo, wag tayo basta-basta alam nyo yun, nagpapadala sa kanagahan sa buhay natin, especially kapag may mga problema, no? Kasi normal naman na may mga nangyayaring problema sa buhay. Ang importante is kung paano natin siya dinadala. Okay? Additional message nitong card na to, or attune to the moon guys, take time out for a mini break or adventure. Saktong-sakto guys, kasi diba November na, tas magdi-December na. So yeah, samantalahin naman natin yung pagbabakasyon, pagpapahinga mga kapiksi. So wag natin masyadong sagarin, no, yung ating mga sarili. Deserve din natin na magpahinga. So kung gusto niyo nang mag-break ngayon or sa December, it doesn't matter as long as you give yourself a break guys. Okay? Para makapag-relax kayo, tawag dito, distress, detox, yeah. Okay, so additional meaning nitong card na to guys, this situation may have come around because you've been distracted. So kung negative yung nararanasan nyo guys, ibig sabihin na-distract kayo and masyado kayo nakapag-focus sa mga negative na nangyayari sa bansa nangyayari sa buhay natin, no? Actually kasama yung bansa, no? So kaya siguro lumabas yung salitang bansa sa bibig ko kasi apektado yung buhay natin mga bawat Pilipino dahil sa ekonomiya, dahil na rin sa nangyayari sa bansa. But aside from that guys, no, we should still be accountable sa buhay natin mga kapiksi. So huwag tayo masyadong magpanega guys. Be confident to win the day mga kapiksi. Kailangan confident kayo sa sarili nyo sa pagdadala ng buhay nyo mga kapiksi. Kailangan palagi tayong matapang guys, no? Huwag tayong lalambot-lambot, lalamya-lamya. Have you shown that you care? If not, now is the time. Pinapakita mo ba or pinaparamdam mo ba sa mga tao, sa mga mahal mo sa buhay, no, na mahal mo sila, importante sila sa'yo, you value them, no? So habang nandyan pa, habang may pagkakataon pa guys, let them know that you love them and let them know that you care for them guys. Okay? And also find a balance between speaking your mind and saying too much, no? Yung kumbaga mag-ingat tayo sa mga salitang binibitawan natin sa kapwa natin kasi baka mamaya nakakasakit na pala tayo. Hindi katwiran yung sinasabi ng ibang tao, kapiksi prangka ako. So prangka ka nga, yung sinasabihan mo, prangka ba sila? Diba? Kung kaya mong tanggapin, yung iba hindi. So you have to be very careful din sa mga salitang binibitawan nyo. And
You can also break it down to them gently without hurting their feelings, mga kapigsi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, guys. If feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Aquarius at saka yung energy ng Moon. Habang sinashuffle ko to, mga kapigsi, panoorin nyo man na, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte, Aventurin tsaka si Tring recommended ko, may makikita kayong link sa description box. So, Aquarius, guys, kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung ating Moon energy. Latag natin yung spread nyo, guys. Available na yung ating 2026 kapalaran, guys. Punta na kayo sa homepage natin. Nandun na yung ating mga reading, mga kapiksi. So, this is both negative and positive, guys. Meron ditong another energy na air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, this can be your energy or another person's energy. Pero ito, guys, nakikita natin, I'm sensing na this is more on conflict sa sarili mo. Conflict ito sa mga plano mo sa buhay. Or pwede rin na merong ibang tao na kumukontra sa plano mo. Guys, or pwedeng nakaka-impluwensya sa'yo, kaya parang nag-iisip ka sa mga plano mo, parang nagdududa ka sa sarili mo. Pwedeng hindi ka rin makaramdam ng suporta. So, kunwari, gusto mong lumipat ang trabaho, kaya gusto mong magnegosyo. So, parang pwedeng kumukontra yung magulang mo or kumukontra yung asawa mo or yung mga anak mo, ganyan. Parang hindi kayo sinusuportahan. And nakaka-impluwensya yun sa'yo kasi parang ikaw mismo napapadalawang isip ka na, so hindi ka rin makapag-desisyon kung ano yung makakabuti para sa'yo, o kaya naman parang natatali ka kahit na gusto mo pero dahil ayaw nila, parang natatali ka, mga kapiksi, sa pagdedesisyon kasi ayaw mong masaktan sila o ayaw mong masabihan na sabi ko sa'yo yung mga ganon. So naka-impluwensya sila sa inyo, guys. So, pag-isipan nyo mabuti, guys, kung ano man yung kailangan yung pagdesisyonan, lalo na pagdating sa kabuhayan, guys. Kasi, wag magmadali. Kumbaga, timbangin nyo mabuti yung mga pros and cons ng mga desisyon nyo, yung mga benefits, yung mga tao sa paligid nyo na kailangan nyong i-consider, guys. But, at the end of the day, it's still you, no? Ikaw pa rin yan. Naalala ko, guys, bigla ko lang naalala nung time na gusto ko na mag-resign sa trabaho. So, kinausap ko lahat ng kasama ko sa bahay, asawa ko, nanay ko, tsaka yung mga anak ko. Ganun kahirap. Kasi, syempre, kapag nawalan ka ng trabaho, mahirap. But at the end of the day, ikaw pa rin yung magdidesisyon para sa buhay mo. So, yeah, ikaw pa rin didesisyon para sa sarili nyo, mga kapiksi, okay? On the positive side naman, ito naman, guys, may mga magagandang ito naman, progress ito, mga kapiksi. So, this is the energy of success, good luck, good fortune. Malalampasan nyo rin ito, itong mga conflict na to sa sarili nyo, makakapag-decision din kayo kung ano yung tingin nyo na nararapat para sa inyo, mga kapiksi. Kung meron kayong mga negosyo, guys, business, ganyan, or kung meron kayong mga proyekto na kasalukuyan
na ginagawa ngayon. Malapit nang matapos yan, malapit nang makomplete yung cycle na yan. So kunwari baka nagpapatayo kayo ng bahay, so malapit na matapos yung mga pinapatayo nyo, o kaya naman naglalakad kayo ng mga business permit para sa negosyo nyo, malapit na siyang matapos, tapos matatayo nyo na yung mga negosyo nyo, yung mga ganun. So syempre iba-iba kayo ng sitwasyon. Kung meron kayong mga nilalakad na papeles kasi nagba-buy and sell kayo, yung mga ganyan guys. So iba-iba kayo ng sitwasyon, but nararamdaman natin na successfully matatapos nyo rin yung mga proyekto na yan, yung mga tasks na yan, and makakapagsimula kayo ng panibagong chapter sa buhay nyo guys. Okay, so tiyaga lang, at least merong progress na maaari kayong maramdaman. And maganda rin naman yung status nyo sa kaperahan. Actually guys, mas lalo pang gumaganda yung status nyo. Nakakapag ipon kayo mga kapiksi. So kapag may ipon, syempre ibig sabihin maraming pera yung dumadating sa inyo, 'di ba? Kasi hindi naman kayo makakapag-ipon kung hindi marami yung pera nyo. Yung iba saktuhan lang yung sahod nila sa mga panggastos, 'di ba? Pero kayo may chance na makapag-ipon kayo. So nakakapag-ipon kayo kasi maganda yung daloy ng pera sa inyo mga kapiksi. Maaaring merong magparamdam sa inyo guys ngayong season na to. So pwedeng mga ex na magparamdam, pwedeng mga na-ghosted guys, pero wala namang intention na makipagbalikan. Pwedeng magparamdam lang, mag-hi, baka mag-like sa stories mo or mag-like sa picture mo. Parang sinasabi lang nila sa'yo na buhay pa rin ako. Okay, so ito guys, i-mind mo yung mga completion ng mga project na yan, mga success, tagumpay, mga savings, no? More savings. More money equals more savings guys. Okay, alright, so what else mga kapiksi, meron dito ang presence ng earth signs, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So ito nga yung sinasabi natin sa inyo guys, na parang nagkakaroon ng balakid sa mga desisyon nyo, no? Parang ano guys, parang nalulungkot kayo kasi parang hindi nyo nararamdaman yung pagsuporta ng ibang tao sa mga pangarap nyo, sa mga gusto nyo. So kunwari yung nanay at tatay mo hindi kasi sinusuportahan sa gusto mo. Kunwari gusto mo maging police, tapos gusto ng nanay tatay mo mag-nurse ka, ganyan. So parang parang nalulungkot kayo kasi parang hindi kayo makapag-desisyon para sa sarili nyo. Although it's okay to consider yung mga suggestion nila, but again, no, sabi ko nga sa inyo, at the end of the day, kayo pa rin yung magdedesisyon para sa buhay nyo. So wag kayong masyadong malungkot guys, basta be responsible enough for your own life mga kapiksi. Pwede nyo naman silang kausapin na ito talaga yung gusto ko, diba? So yung mga ganun. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko gusto nyo lumabas ng bahay nyo, lalo na sa mga adults na parang nakasama pa kayo sa mga magulang nyo, no? Yung iba sa inyo parang gusto nyong umalis, magsarili, umalis sa mga poder ng mga magulang nyo, and okay lang yan. Just tell them na gusto nyo maging independent, and kumbaga parang bigyan nyo sila ng security. Minsan kasi mga magulang natin ayaw nilang malayo sa atin, no? Sa mga anak nila, and normal yon guys, kasi instinct ng mga magulang na alagaan yung mga anak nila kahit anong edad pa nila. Pero ipaliwanag nyo na lang ng mabuti guys para maintindihan din nila. Okay? Alright. So yeah, comment down below, Aquarius, if feeling nyo nakaresonate ka. Ito guys, i-mind nyo itong mga success na to, progress, completion, at ang magandang status ng kaperahan guys. More savings, no? I-mind nyo na sa comment section mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran guys. Panoorin nyo na, tanong mo yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.